Noong taong 2009 sa Mongolia, dalawang agent ng North Korean Special Force na si Magnolia at Chol Sung ay pumasok sa isang hotel na may mga kalaban para kunin ang isang intel. Habang lumalaban si Chol Sung ay nakapasok naman siya sa kwarto, pero tinawagan siya ng ama niya para sabihin kailangan niya nang umalis ngayon din at wala siyang pwedeng pagkatiwalaan. Pero noon din ay biglang may dumating at binaril nito ang ama niya. Nang maubos na ni Chol Sung lahat ng kalaban ay agad nitong hinanap si Magnolia, pero biglang naalala ni Magnolia yung sinabi ng ama niya kaya binaril niya si Chol Sung at agad tumakas. Lumipas ang ilang taon na 2020 na sa Seoul. Maagang nagising si Miyang upang buksan ang tindahan niya ng donut at mabilis tong naubos kaya maaga siyang nakapagsarado upang puntahan ang asawa niyang si Sok-hwan. Isa siyang computer technician na mayroong sariling shop na mahilig sa juice. At bumibili siya ng marami nito dahil may special price sa takip nito. Kaya palaging nagagalit si Miyang dahil sayang daw ang pera sa mga juice na ibibili na lang daw sana nila ng bagong washing machine. Pero habang may ginagawang computer si Sok-hwan, kumuha ng isang juice si Miyang at nagulat siya nang madiskubreng may prize yung nakuha niya, ang first prize na trip na Hawaii. Nung una, ay tuwang-tuwa yung mag-asawa pero nagbago to pag-uwi nila sa bahay. Ayaw pumunta ni Miyang sa Hawaii dahil sayang ang kita kung sasarado nila ang shop ng isang linggo habang nasa Hawaii sila. Kaya ibenta na lang daw nila yung prize sa internet upang bumili ng bagong washing machine. At ang isa pang bad mood ay ang anak nilang si Nari, dahil pinapatawag na naman daw sa school nila si Miyang. Nanakit na naman ng classmate si Nari. Kaya napalo siya ng nanay niya, kaya umamin si Nari na sinaktan niya yung classmate niya dahil pinagtatawanan siya nito dahil siya lang ang walang cellphone at di nagbabakasyon. Kaya nakonsensya si Miyang sa narinig. Kaya pagkatulog ni Nari, kinausap niya si Sok-hwan para sabihing itutuloy na nila ang pagpunta sa Hawaii para sa anak nilang si Nari. At dahil sa sobrang tuwa ni Sok-hwan, ay di niya sadyang nasipa yung washing machine at bigla tong gumana. Kinabukasan, ay nagawa na yung passport nilang tatlo. At noon din, may isang misteryosang babae ang nakatanggap ng tawag na mayroon na siyang passport at ito na daw ang oras para kumilos siya. At sa parehong syudad, may tumawag din kay Chol Sung na nagsabing lumabas na si Magnolia matapos ang 10 taon at pupunta daw to sa Hawaii. At kailangan niya daw to hulihin ng buhay. Si Miyang naman ay nagbukas pa rin ng tindahan kahit nung araw na ng flight nila para may pangdagdag silang panggastos. At nag-shuttle lang sila imbis na taxi kaya na-late na sila kung saan nagtipon-tipon na yung mga pasaherong makakasama nila. Isang maganda pero misteryosang babae na tinatago ang mukha at ang grupo ni Special Agent Kim Harim na nandito upang hulihin din si Magnolia. Pero buti na lang, umabot pa yung pamilya bago may sarado yung pinto kaya nakahabol pa sila. Di lang yun, dahil may dalawang natitirang business class seats ay in-upgrade ng clerk ang kanilang mga tiket ng libre. Kinuha ni Miyang at Nari ang business class seats habang si Sok-hwan naman sa economy. Puno ang eroplano ng mga interesanting tao gaya ni Steward Hyun-min na naniniwalang bahagi ng kanyang misyon ng pagbabantay sa mga kilos at sa kaligtasan ng lahat. Si Congressman Jang Pil-jun at isang kabadong lalaki na narito dahil pinadala siya ng kanyang boss kaya umiinom siya ng gamot para sa kanyang takot. Nang makalipad na ang eroplano, nagsimula ng maglakad-lakad ang mga kalaban sa loob para hanapin si Magnolia. Napansin ito ng misteryosong babae kaya nagtago siya sa banyo habang dinalhan naman ni Hyun-min ng snack si Miyang. Aksidente niyang naibagsak ang mga maniki na Miyang pero nasaluto lahat ni Miyang gamit ang kanyang matinding reflexes. Dahil dito, naisip ni Hyun-min na baka isa siyang spy o special agent. Samantala, kinaibigan ni Sok-hwan ang kapwa pasahero na si Bok Kyuk-sung na naglalakbay mag-isa para bisitahin ang kanyang anak at apo na dala ang isang teddy bear upang iregalo. Sa business class, sumasakit ang tiyan ni Miyang kaya naghanap siya ng banyo matapos mahanap ang kanyang asawa at sabihan itong bantayan muna ang kanilang anak. Pero nasa unang banyo pala yung misteryosang babae kaya naglakad pa si Miyang sa loob ng eroplano para maghanap ng ibang bakanting banyo. Nakasalubong niya ang mga agent na di pa mahanap si Magnolia at nagpanggap lang na nakapila. Nakahanap na siya ng bakante. Kinausap naman ni Harim si Chol Sung upang sabihin din nila mahanap si Magnolia pero di pa naman daw nila na-check ang business class. Pero ani Chol Sung ay di na sila makakapaghintay pa kaya simulan na daw ang operasyon. Narinig ni Hyun-min ang utos ng isa sa mga lalaki pero nung sinubukan niyang sabihan ng stewardess hindi siya pinaniniwalaan nito dahil mahilig lang daw siyang magpanggap na spy. Biglang hin-hijack ng mga kalaban ng eroplano. Hinostage ni Chol Sung ang isang stewardess at pinuntahan ng kapitan para ibahin ang destinasyon ng eroplano. Samantala, hinalugog ng mga tauhan niya ang eroplano para mapagsama-sama ang lahat ng pasahero. Ang pinakalampas sa grupo ang naatasang mag-check ng mga banyo at hindi niya napansin si Miyang dahil hindi ito sumasagot sa katok niya. Sunod niyang tiningnan ng isang kwarto sa likod at nakulong siya nang biglang lumiko ang eroplano at humarang ang cart sa pinto. Akala ni Pil-jun ay siya ang pakay nila dahil politiko siya pero walang paki ang mga agent at pinaupo lang siya kasama ng ibang pasahero. Nabalitaan ng South Korea National Security Service ang hijacking pero kalmado lang sila sa ngayon dahil may agent silang sakay. Kaso nga lang, ang agent na yon ay ang lalaking nerbyoso. Sobrang dami niyang nainom na gamot kaya mahimbing ang tulog niya at hindi magising kaya kinaladkad na lang siya ng mga agent na parang manika. Napansin ni Chol Sung ang misteryosong babae pero nang inalis niya ang mask nito ay hindi pala ito si Magnolia. Siya si Ansera, isang sikat na aktres na sinusubukang magbiyahe ng di napapansin.
Habang nangyayari yun, naniwala ang National Security Service na nahanap na nila ang dahilan ng nangyayaring hijack. Tumakas si Magnolia mula sa North Korea at pumunta sa South habang nagpapanggap na Chinese, kaya binabantayan siya simula noon. May isang detalye lang silang nakalimutan, nagpa-plastic surgery siya at nagpalit ng pangalan upang magbagong buhay ng may pamilya. Ang totoo, si Magnolia ay si Miyang na ngayon. Noong narinig siya ng isang lalaki sa banyo, sinubukan siyang hulihin ito pero gumana ang fighting instincts niya at mabilis niya tong napatumba. Habang iniisip ang gagawin, narinig niya ang boses ni Chul Sung sa speaker sa pinapalabas si Magnolia. Kaya naalala ni Miyang kung paano nagbago ang buhay niya mula nung binaril niya si Chul Sung at tumakas hanggang sa makilala niya si Sokwon at magkaanak sila. Ayaw niyang mawala ang pamilya niya kaya nagdesisyon siyang oras na para lumaban ulit. Habang naghahanap siya ng madadaanan para simulan ng plano, nagdesisyon din si Sokwon na kailangan niyang gumawa ng paraan para tingnan ang asawa niya. Matapos iwan ang anak niya kay Kyuk Sung, palihim siyang lumabas ng economy sector habang kinukuha ng mga lalaki ang mga phone ng lahat. Nakakita siya ng naiwang laptop at kinuha ito bago bumaba sa isang butas papunta sa server room. Doon, kinabit niya ang computer sa system at naghack para makuha ang kontrol sa eroplano. Samantala, dinala ng isang lalaki si Hyunmin sa area ng mga steward at inutusang hanapin ang passenger list. Napansin ni Hyunmin na nasa kisame si Miyang kaya tinagalan niya ang paghahanap para magbigay ng oras hanggang sa makakita ng pagkakataon si Miyang na patumbahin to. Hiningi ni Miyang ang passenger list na kanina pa pala nakatago sa medyas ni Hyunmin para i-check ito at sunugin sa microwave. Tapos ay nagbihis siya bilang stewardess at kinuha ang smartwatch ni Hyunmin pang komunikasyon at pupunta to sa likod para kunin ang mga taser doon. Pumasok si Miyang sa unang economy area na wala ng tao maliban sa isang agent pero madali lang niyang napatumba yung kalaban na nandun. Pagkatapos, pumasok siya sa sector kung saan nakakulong ang lahat at dahil nandoon din ang anak niya, kumuha si Miyang ng sun visor ng ibang tao para itago ang mukha niya bago bugbugin ang agent na nagbabantay doon. Nakarating si Hyunmin sa server room at nandun si Sokwon na nagsasend ng messages sa national security kaya sinubukan niya tong i-ambush pero secret agent din pala si Hyunmin at madali siya nitong napigilan. Inis siya dahil ayaw siyang pasamahin ng mga boss niya dahil retired na siya kaya sinabi ni Hyunmin na may isa pang agent sa panig nila at kinuha ang phone para tawagan ang smartwatch nito. Dahil mahilig magpanggap na spy si Hyunmin, binago ng app niya ang mga bosses kaya di nakilala ni na Sokwon at Miyang ang isa't isa habang nag-uusap. Di rin nagtagal ang usapan dahil binabaan agad ni Miyang si Sokwon nang pinangaralan siya nito tungkol sa tamang paraan ng pagharap sa sitwasyong ganito. Pagkatapos, inayos niya ang controls ng eroplano para mag-autopilot at itama ang destinasyon habang si Hyunmin naman ay nahanap na ang mga taser at nakita niya ang lalaking nakulong kanina na natutulog lang pala. Si Chul Sung na nasa cockpit at tinututukan ng kapitan ay napansin ang pagbabago ng direksyon kaya tiningnan niya ang security camera. Nakita niya si Sokwon na ginalaw ang controls kaya agad siyang pumunta para hulihin to. Samantala, nahanap ni Herim si Miyang at naglaban sila. Mas magaling siya kaysa sa mga tauhan niya kaya mas matagal siyang napatumba ni Miyang pero matapos ang ilang muntikang pagkatalo ni Miyang ay natalo rin siya. Pero hindi nagtagal ang panalo niya. Dumating si Chul Sung bitbit si Sokwon at sinabing dati pa palang government agent si Sokwon. Kahit gulat na gulat, hindi pa rin niya hahayaang masaktan ang asawa kaya sinalo niya ang kutsilyong binato ni Chul Sung kay Sokwon kaya naisip ni Chul Sung na protektado pa rin siya ng national security. Tinali ni Chul Sung ang mag-asawa at dinala sa ibang lugar kung saan dumaan sila sa harap ng mga pasahero. Nakita sila ni Nari at umiyak to kaya binigyan siya ni Kyuk Sung ng teddy bear para malibang. Napansin to ni Chul Sung at nilapitan ng bata upang magamit na hostage pero nagsinungaling si Nari at sinabing si Ansera ang nanay niya. Nagdulot to ng gulo sa paligid dahil hindi nabanggit ng aktres na may anak siya at sinubukan tong itanggi ni Ansera pero lumapit si Nari at pabulong na humingi ng tulong kaya pumayag na lang si Ansera na magsinungaling para sa kanya. Sa likod, nag-aalala si Miyang na baka di totoo ang kasal nila pero nagpaliwanag si Sokwon at sinabi sa kanya ang buong kwento. Dati siyang agent at inatasan siyang bantayan si Miyang pero retired na siya ngayon. Nine-love siya dito noong araw na sinusundan niya ito at aksidenteng nabuli ng ilang tambay, iniligtas siya ni Miyang at binigyan ng pagkain at doon nalaman ni Sokwon na ayaw na niyang gawing trabaho lang ito. Wala siyang paki kung si Magnolia man to o pumatay man to ng tao noon, ang mahalaga sa kanya ay asawa niya to at nanay ng anak niya. At dahil sa narinig ay naiyak si Miyang. Sa mga pasahero naman, nakita nung isa yung kutsilyong ginamit ni Miyang at ginamit niya to para kalagan ng mga tao pero noon din ay bumalik agad ang isang kalaban na agent. Pero ang totoong sorpresa ay nung may dalawang pasaherong biglang tumayo at binugbog ang agent. Ang dalawang ito ay tauhan ni Herim at pumunta sila sa cockpit kung saan sinipan nila si Chul Sung at sinabing sila na ang bahala ngayon. Di tulad ni Chul Sung na gustong ibalik si Miyang sa mga opisyal, ang gusto ni Herim ay ibenta siya sa mataas na presyo. Gusto ni Chul Sung na umalis kasama si Miyang at hayaan ang eroplano pero gusto ni Herim na tumakas gamit ang parachute at pabagsakin ang eroplano at wala siyang paki sa mga tao. Sinubukan siyang pigilan ni Chul Sung pero mabilis siyang napatumba ng mga tauhan ni Herim habang pinipilit ni Herim ang piloto na bilisan ng pagbaba ng eroplano. Habang nagpapanik ang lahat ng pasahero, dinala si Chul Sung sa likod kasama ni Miyang at Sokwon.
Dito ay tinanong ni Miyang kung anong pakay ni Chul Song kaya pinaliwanag sa kanya ni Chul Song ang lahat. Gusto ng gobyernong ibalik si Miyang dahil may grupo na kailangan siya para mabuksan ang vault ng mga nuclear weapon na ginawa ng tatay niya dahil tanging ang Iris niya lang ang makakapagbukas nito. Di siya sigurado kung mapagkakatiwalaan to dahil tinraidor siya nito dati pero ani Chul Song ay di yun totoo. Kakampi daw siya at trinidor lang din siya ng iba tulad ng nangyari ngayon. Naputol ang usapan nila dahil kay Hyunmin na biglang pumasok sa kwarto mula sa butas sa kisame. Sa tulong niya, napalaya ang lahat at bumalik na sa trabaho. Bumalik si Seok-hwan sa server room para bawiin ang kontrol sa autopilot at pigilan ang pagbagsak habang pinatay naman ni Hyunmin ang lahat ng ilaw. Pumunta naman sina Miyang at Chul Song sa area ng mga pasahero para labanan ng mga tao ni Herim. Patas ang laban, pero tuwing lalamang ang mga kontrabida, tinutulungan ng mga pasahero ang ating mga bida sa pamamagitan ng pagpalo sa mga kalaban ng kahit anong bagay. Dahil sa tulong ng lahat, natalo nila si Herim at ang mga tauhan niya. Ngayon ay magkakasama na ang buong pamilya pero di pa tapos ang gulo. Nagkunwari si Kyeok-sung na yayakapin si Nari pero ginawa niya tong hostage. Pagkatapos ay binaril niya si Chul Song bago umamin na siya ang pumatay sa tatay ni Miyang at papatayin din niya ang anak nito kung hindi siya sasama. Sinubukan siyang saktan ni Seok-hwan gamit ang taser pero hindi ito gumana kaya binaril din siya ni Kyeok-sung. Inamin ni Miyang na wala siyang ibang choice kundi pumayag kaya niyakap niya si Nari para magpaalam bago magsuot ng parachute. At nang buksan ni Kyeok-sung ang pinto ng eroplano ay hinagis ni Nari kay Miyang yung teddy bear upang itapon. Binulong na niya to nang yakapin niya ang bata kanina at ngayon itinulak niya rin palabas si Kyeok-sung at sumabog yung teddy bear ng malayo na ito sa eroplano na kasama si Kyeok-sung. At buti na lang ay buhay si Seok-hwan dahil sa bulletproof vest na binigay ni Chul Song sa kanya kanina nung sandaling nagpaplano pa lang sila. Kaya sa wakas ay buo na ulit ang pamilya. Tungkol naman kay Chul Song ay kinuha niya ang parachute. At matapos hilingin ang kaligayahan ng pamilya, tumalo na rin siya sa eroplano para hindi siya mahuli ng mga awtoridad paglapag. Nakatali na ang lahat ng mga agent sa kanilang upuan at tinawagan ng National Security para sabihing okay na sila. Nakatanggap ng utos ang piloto na bumalik sa airport para imbestigahan ang nangyari pero ayaw ni Seok-hwan dahil gusto niyang pumunta sa Hawaii. Di sumang-ayon si Piljon at nagmamarunong pa pero sa oras na yun, nakita ni Hyunmin ang taser sa sahig at habang tinitingnan to, napindot niya to at aksidenteng napatumba si Piljon. Pinaalala ni Ansera na dahil kay Miyang ay naligtas silang lahat. Dahil dito ay nagbago ang isip ng kapitan at pinagbigyan nito ang hiling ni Seok-hwan, sabay bago ng direksyon papuntang Hawaii at nag-alibay na mauubusan na sila ng gas. Dito ay nag-enjoy ang pamilya sa beach at binigyan ni Seok-hwan si Miyang ng singsing para sa renewal of vows nila. At inamin din niyang 10 taon siyang nag-ipon para sa trip na ito at dinaya lang niya ang winning cup. Kaya galit na hinabol ni Miyang ang asawa dahil sa laki ng nagastos habang si Nari naman ay nagre-relax lang. Samantala, wala na lahat sa loob ng eroplano maliban sa isang tao, ang lalaking nerbyoso, na nagising at nakita ang daan-daang missed calls at messages na nag-uutos sa kanyang ayusin ng hijack. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang mga reporter sa tindahan ni Miyang. Bilang pasasalamat, binigyan siya ng libreng trip papuntang Disneyland. Tuwang-tuwa si Nari, pero ang mga magulang niya ay natakot dahil ayaw na nilang sumakay ng eroplano kahit kailan. Panoorin mo rin ang iba pang movie recap sa channel na to at huwag mo sana kalimutan mag-like at subscribe. Maraming salamat po sa panonood.